Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. Upang lalo pang pasiglahin ang turismo at ekonomiya ng bansa, pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order No. 86 na nagbibigay ng legal na basihan para sa mga tinatawag na digital nomads na nais pansamantalang manirahan at magtrabaho sa Pilipinas. Ang Digital Nomad Visa o DNV ay para sa mga foreigner na nagtrabaho gamit ang teknolohiya habang nasa ibang bansa ang kanilang kliyente o employer. Dahil sa mababang gastusin, likas na ganda at dumaraming remote workers, ang Pilipinas ay nagiging paboritong destinasyon ng mga digital nomads. Noong 2023, kinilala ng World Economic Forum ang Pilipinas bilang ikapitong pinakamabilis lumago na remote work hub sa buong mundo. Sa ilalim ng DNV na programang ito, pinahihintulutan ang mga dayuhang edad 18 pataas na magtrabaho remotely habang nasa bansa basta't may sapat na income, malinis na record at health insurance. Maaari silang manatili ng hanggang 1 taon na may posibilidad ng renewal at multiple entry. Tatlong bagong destinasyon mula sa Central Luzon ang nominado sa prestigyosong World Travel Awards. Inanunsyo ng Department of Tourism na sa ngayon ay umabot na sa 10 ang bilang na nominasyon para sa bansa. Ang Aurora Province, kilala sa malilinis nitong baybayin at ecotourism, ay nominado bilang Asia's leading regional nature destination. Ang San Fernando, Pampanga, na tinaguri ang Christmas capital ng Pilipinas, ay kinilala naman bilang Asia's leading cultural city destination. At ang Clark Freeport Zone na patuloy na umaangat bilang business at MICE hub ay nominado bilang Asia's leading meetings and conference destination. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinaigting ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco ang programang panturismo ng bansa. Ayon kay Frasco, ang mga parangal na ito ay patunay ng lakas at lawak ng ating turismo mula sa kalikasan, kultura hanggang world-class events. Pagpapatunay din ito ng direksyon ng National Tourism Development Plan for 2023-2028. Ang pag-angat ng hindi lamang mga sikat na pasyalan, kundi pati mga bagong destinasyon na nagpapakita ng ganda ng Pilipinas. Tunay niyang sa bawat baybayin, pista at pagpupulong, ang ganda ng Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo. Isa pang good news, dinagdagan na ng National Food Authority ang kanilang rice buffer stock alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na pagtingin ng NFA ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. Isang hakbang para suportahan ang kabuhayan nila at tiyakin ang sapat na supply ng bigas sa bansa. Sa pinakahuling tala noong April 24 ng NFA, may 10.1 milyong sako ng palay at 1.2 milyong sako ng bigas ang NFA na sapat para sa 10 araw na konsumo ng bansa. Ang pinakamataas na inventaryo mula pa noong 2020. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, may natitirang 12 bilyong piso para sa patuloy na pagbili ng palay ngayong summer harvest. Dagdag pa ng NFA, ang tuloy-tuloy na pagbili ng palay ay hindi lamang para sa mga magsasaka, kundi para rin sa mga pagbibigay ng mas abot-kayang bigas sa mamamayan. At yan po ang ilan sa mga good news natin sa araw nito. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. We have a question related to the Digital Nomad Visa Program. Jean Mangaluz, philstar.com.
Good morning. The president recently signed the EO allowing the digital nomad visa. So with the country welcoming more tourists for longer periods of time, is the palace worried that it'll drive up the local cost of living among these tourist destinations? How are we preparing for this? Definitely, if we will have more tourists, we will definitely have more income. And it will definitely also benefit the country and also the Filipino people. At ngayon ay isinasagawa po ang guidelines para po maisapatupad po itong digital nomad visa. At siguro po meron na rin po kayong kopya ng Executive Order number 86 para po makita po ninyo kung ano po yung mga guidelines na nakalagay po dyan. One quick follow-up. But during the height of the POGOs in the country, we saw how the income of foreign nationals drove up the rise of condo units. So are we considering that since the digital nomads are allowed to stay longer, it might drive up the cost of realty property? We will be having monitoring, unlike with the POGOs before. We will be securing definitely the processes regarding this. There will always be security features in order to protect our country from any scammers or any violations of the law. Follow-up question, Ira Panganiban, DZRJ. With the entry of the digital nomads, Undersecretary, have we considered upgrading or fixing up our entry ports, our airports, our seaports, and all other facilities that allows all of these foreigners to come in? Right now, there has been numerous complaints about these facilities. Definitely that will be included. Questions related to that topic? Sam Medenilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Do we have an estimate how much the new policy will contribute to the economy? As of the moment, we still have the guidelines. We will just check on the figures on that. We will just give you the updates. Thank you very much. Moving on, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. Kailan po kaya mailalabas ng Marcos administration yung 20 pesos na halaga ng 20 pesos na halaga ng bigas kada kilo po? Tapos na po ba yung guidelines ukol dito? Kasi po after ng announcement, maraming lumabas sa social media. Ano po yung sinasabi na yung bigas ay luma, may amoy. Meron naman pong iba sa ibang lugar mismo, hindi naman sa Visayas kung saan dapat una yung implementation nito. Sabi niyo po na manggagaling din sa mga lokal na magsasaka, yun pong ibebentang 20 pesos na bigas. May we know po sino-sino yung mga magsasaka or kooperatiba na magiging source po o pagkukunan nitong bigas na ito? Unahin po natin ang mga katanungan ni Ms. Eden. Una po, pinapasinungalingan na po namin yung sinasabi sa mga balita na ito'y may amoy. Una-una, hindi pa po nag-roll out, kaya po ito ay masasabi natin isang disinformation. Pangalawa po, sinabi po ni Secretary Laurel na ang una pong ilo-launch po ito sa Cebu, May 1. So kung saan po ito ibebenta, ito po ay ayon na rin po sa guidelines ng local government units. Siguro po mas maganda po itanong natin kung sino po yung mga involved na local government units para malaman natin kung ano yung mga guidelines po nila. At sa May 2 naman po ay sisimulan din po ito sa Visayas Avenue sa Bureau of Animal and Industry. Sa May 2 po, ito naman po ay sa Kadiwa. Ano po yung sino-sino po yung mga magsasaka or kooperatiba na pag mumulan po nitong source ng 20 pesos na bigas? Kasi sabi niyo po, local farmers po ang panggagalingan nito. Ibig sabihin, hindi po imported rice yung ibebenta natin na 20 pesos na bigas? Sa ngayon po, ang sinasabi po natin ay manggagaling ito sa local farmers. Yan po ang maliwanag. Kung meron pong mga kooperatibang mai-involve po dito, tignan po natin ang susunod na guidelines at hingin po natin ang mga listahan. Kahit kalo-launch pa lamang po nito at sisimulan pa lamang po sa May 1. So wala pong mga specific na mga kooperatiba or mga magsasaka na pagmumulan po nitong bigas na ito, itong 20 pesos, para po naman na malaman natin na yung bigas galing po talaga sa ating mga magsasaka, hindi lamang yung mamamayan natin ang makikinabang sa murang bigas, kundi maging yung mga magsasaka po. Parang two birds in one stone po yung hit ng gobyerno natin dito. Katulad po ng sinabi natin, dapat wala po tayong pagdududa. Local farmers po sa panahon po ngayon, as of
as we speak, sa local farmers po ito kukunin. Kung meron pa pong detalye, kukunin muna po natin sa local government units. May 1 pa po ito ilulunsad sa Cebu. Kapag may detalye na po tayo, ibibigay po namin sa inyo. Katrina po. Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Vice President Sara Duterte has questioned the timing of the release of this 20 peso per kilo rice. How do you convince the public that this is not a form of politicking, particularly because it is being launched weeks before the midterm elections? Kailan pa po ba natin ibibigay ang sakate sa kabayo? Kung kailan namatay na yung kabayo? Sa politika po, wala pong timing. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kino-question ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang politika rito. Malamang sinasabi lamang ito para muling bigyan ng negatibong epekto ang isinasagawa ng Pangulo para matupad ang 20 pesos kada kilo na bigas. Why wasn't it possible for the government to launch it way earlier, considering that this was a promise made during 2022, around 3 years ago? Obviously, hindi naman po sa isang click ng kamay ay maigagawa ito, ay maisasagawa ito. Lahat po ay kailangan magtulong-tulong. Katulad po nito, may mga Visayas governors na nagbigay ng kanilang pagsang-ayon para makakapagbigay din po ng subsidiya kasama po ang national government. Yan po ay inaaral, hindi po ito basta-basta isinasagawa. Dapat po malinis ang pagkakagawa para po mas magandang maibigay at kung kakayaning magtuloy-tuloy talaga ang proyektong ito ng Pangulo, ay dapat pong gawin lamang. Ma'am, final question from my end. How sustainable, how confident are you with regard to the sustainability of this project, considering that the government is subsidizing a big portion of the amount and it's not the actual cost of production for farmers? Yan naman po ay sinasabi na masusustain hanggang December. Ito pong taon ng December. At ang pinag-uusapan po ngayon ay sa susunod na taon ay maaaring maisama na po ito sa budget. Heidi Sampang, FEBC. Good morning, Yusek. Ayon po sa Stratbase SWS survey, sa ika-4 na sunod na buwan po ay muling tumaas ang bilang po ng mga pamilyang Pilipino na nagsabi pong sila ay mahirap. Nagdala po ito sa 55% noong April, katumbas po iyan ng 15.5 million kumpara po sa 14.4 million noong March. Ano po ang take dito ng palasyo at kung masasabi pa rin po ba natin na natutugunan po ng mga anti-poverty programs ng administrasyon ang sitwasyon po ng ating mga kababayan? Lahat po naman ng lehitimong survey ay kinikilala at kinukonsidera ng pamahalaang Marcos. At aking lamang pong i-quote ang sinabi po ni Secretary Balisacan. We understand that poverty incidents can be dynamic. In particular, self-rated poverty surveys are sensitive to inflation, particularly the price level of commodities commonly consumed, say food, transportation, etc., prevailing at the time of the survey versus what it was in the recent past. Dahil po dito, dahil mahalaga po ang kapakanan ng taong bayan kay Pangulong Marcos, papaluwigin pa po ang mga programa para matugunan po ang mga issue patungkol po sa kahirapan at kagutuman. Yan po ang talagang ninanais at pinapalawig pa po ang programa para ito po ay matugunan. Kabilang na po nga rito ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nandiyan pa rin po ang programang Walang Gutom program ng DSWD. Idagdag pa po natin ang patuloy patungkol dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino program at isama na rin po natin ang school-based feeding program. Ilan lamang po ito sa mga programa ng Pangulong Marcos para po maibsan ang anumang kahirapan na nadadanas ng taong bayan. Although sinasabi po natin na ang poverty incidence, according to Secretary Balisacan, ay dynamic po. Tristan Nodalo, Newswatch Plus.